Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tuloy natin yung talambuhay ng mga sahaba. At babalikan natin yung talambuhay ni Umar bin Wahab radhiyallahu anhu. At yung huli nga natin na talakay, nandun ito sa Umar series nag-uusap sila ni Safwan bin Umayyah, yung anak ni Umayyah bin Khalaf na boss ni Bilal. Yan si Umayyah, yung boss ni Bilal. Inaalala ko nga nung nakaraan yung si Wahshi. Ang boss pala ni Wahshi, yun din si Mut'im bin Adi, yung natalakay natin sa sira naman na tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung boss naman ni Bilal, si Umayyah. Yung anak niya Safwan. So napag-usapan nila na inshallah pupunta siya ng Madina at hindi siya paghihinalaan naman kasi palalabasin niya na, dadalaw lang siya sa kanyang anak. Ngayon merong mahalagang aral na makukuha natin dito. Kasi yung mga terorista halimbawa, pinapatay nila kahit sino na lang, kahit sibilyan. Baka sabihin nila, kung sa mga Hudyo halimbawa, sabihin nila, lahat naman daw ng mga sibilyan na Hudyo, sundalo rin. Totoo naman. Pero kung titingnan natin yung kalagayan ni Umar bin Wahab, nung pumunta siya ng Madina, hindi siya pininsala ng mga Muslim. Sundalo siya ng Quraysh, pero wala naman siya sa duty nung panahon na yun. Wala namang labanan. So kaya ganoon, hindi tayo mamiminsala. Kahit sundalo pa yan, hindi tayo mamiminsala sa sundalo na wala naman sa labanan. Wala naman sa labanan. So ganito yung nangyari sa kalagayan ni Umar bin Wahab. So dito, halimbawa, yung nangyari nung nakaraan, yung off duty na nga, nakasibilyan pa, wala naman, kumbaga, wala silang pakay na masama dun sa kanila. Ano pa nga yung mga sundalo na yun Ang unit nila, Civil Military Operations. Ang trabaho nun, mamigay ng ayuda. Hindi yung, kumbaga, makipagbarilan sa kanino man. Kumpirmado na ISIS yung tumira. Kahit si Commander Bravo, hindi sang-ayon doon sa kanilang ginawa. Nga na narinig ni Safwan, egta naman Safwan bin Umayyah, kalama Umar bin Wahab. Sinamantala ni Safwan bin Umayyah ang pananalita ni Umar bin Wahab. Baka iniisip niya, baka magbago pa isip nito. Negosyante ito Gawin minsan yung mga negosyante, masyaallah. Kaya maganda ring makasalamuha sila tapos maobserbahan mo yung ginagawa nila. Kumbaga sila, marunong silang magsamantala ng mga bagay-bagay. Nakita nila ano ba yung uso ngayon. Yun yung bebenta nila. Kaya minsan makikita mo yung mga negosyante, pare-pareho sila ng tinda. Pero kumikita naman pare-pareho. Kasi yun yung uso sigurado silang mabebenta. Kasi yun ang tinatangkilik ng mga tao. Yung nga lang ang masama, kahit yung mga haram na paninda, may paninda din na gano'n yung Muslim. Rebulto na nga yun na may tuturing. Ang pangit ang itsura. Hindi ko alam bakit tinatangkilik ng mga tao. Yung labubu. Pangalan palang pangit na Labubu. Inisip ko bakit kaya tiyag labubu to? Bubo ba to? Yung pala cartoon siya sa YouTube. Sa sinamantala ni Safwan, yung sinabi ni Umar, baka magbago pa isip nito. Walam yasya an yafuta o an yufawita hadihil fursat. Ayaw niya na makalampas sa kanya yung pagkakataon na ito. Kasi si Umar na yung nagsabi. Kasi kung kukuha siya ng tao, ipapapatay niya dun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukumbinsihin pa niya yun. Ito, siya na yung nag-aalok Kumbaga yung palay na yung lumalapit sa manok. Faltafat ilayhi. Lumingon na nga si Safwan kay Umar bin Wahab
At sabi ni Safwan, Ya Omer, ij'al dinaka kullahu alay. Aday na ka pala to. Ij'al daynaka kullahu alay. Sabi niya, Omer, ako nang bahala sa lahat ng utang mo. Kumbaga, ipataw mo na sa akin lahat ng utang mo. Ako nang bahala. Ako nang magbabayad sa sino mang pinagkakautangan mo. Kumbaga, sabihan mo lahat ng pinagkautangan mo, si Safwan na yung magbabayad. Fa'anak dihi anka mahma balag. Babayaran ko ang utang mo kahit gaano pa yung kalaki. So, ganun din katindi yung offer ni Safwan. Minsan yung utang ng tao, di ba? Yun yung problema sa utang eh. Hindi natin namamalayan. Utang tayo ng utang, iniisip natin nakaginhawa tayo, di ba? Kasi saka pa naman babayaran eh. Kaya nag-iingat din ako dyan sa Shopee Pay, yung S-Pay later na yan eh. Mamaya mahumaling ako kakautang. Kasi laking ginhawa eh. Ito yung battery, 3 buwan ko yung inutang, 3 buwan ko yung babayaran. Tapos nabayaran ko yung unang buwan, 3,000. Di meron na naman ng credit limit. Kaya naisip ko nga, yun yung pambibili natin ng ng panel, inshallah. So kahit gaano karami daw yung utang niya. Wa amma iyalok fasa udammimahum ila iyali. Pero yung pamilya mo, isasama ko na sila sa pamilya ko. Mamtaddat bi wa bihimul hayat. Yung pamilya mo, isasali ko na sila sa pamilya ko hanggat nabubuhay kami. Kumbaga, aampunin na niya ng habang panahon yung pamilya ni Umair bin Wahab. Magandang offer yun siguro, sinisip niya. Yung pamilya niya, hindi nga niya kayang buhayin eh. O di kung kay Safwan, yayaman pa yung pamilya niya. So napakagandang offer, kumbaga. Bawa ngayon, di ba? Inisip ng magsasaka. Hindi nga niya mapaaral yung anak niya. Kung aampunan niyo ng mayaman, baka kaya mo pang mapag-aral yun ng mayaman. Ateneo, Lasal. Hindi katulad niya. Mamamaya yung anak niya nasa Ateneo, Lasal nga, pero titinda ng mani. Hindi nag-aaral. Parang yung nagtitinda ng mani sa UP, na kwento ko na ito nung nakaraan. Tinanong nga siya, kumusta naman yung mga anak mo? Okay naman yung mga anak ko. Yung isa nasa Ateneo, isa nasa Lasal. Bilib tao. Ganon. Sa pagtitinda mo lang ng mani, yung anak mo nasa Ateneo at nasa Lasal. Oo, nagtitinda rin sila ng mani doon eh. Akala nag-aaral. Mahal-mahal kaya tuition doon. Yung isang SEM doon, buti nga na yun. Din, 100,000. Syempre, pag nandun ka, mapipilitan ka rin gumastos. Tatapatan mo yung gastos sa mga kaklase mo. Lang magbuha kang pulubi doon. Starbucks, ganun. Buti sana meron kang baga pa. Kaklase na padrino, lagi manlilibre sa'yo. Minsan may ganun may ganung kaklase. So ganun yung ganun yung samahan nila ni Safwan. Kumbaga si Omer, lagi nang buburaot di siguro to kay Safwan, lagi siya nililibre ni Safwan. Kaya hanggang ngayon may utang na loob siya kay Safwan. Yung nga sabi rin na Safwan, kumbaga sinigurado niya kay Omer na wala na siyang iisipin. Basta patayin niya lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ginagawa niya na hindi na magbabago ang isip ni Umair bin Wahab, na maisip niya na kung mamamatay man siya, wala siyang aalalahanin na kahit na ano. Wa inna fi mali minal katrati ma yash'uhum jami'an. At sa aking napakaraming yaman, tinitiyak ko na susuportahan ko sila, tutustusan. Wa yakfulu lahum al-ish ar-ra'id. Sapat ang aking yaman para mabigyan sila ng komportableng pamumuhay. Yun nga sa panahon natin ngayon, inshallah. Yung mga mayaman, hindi mo maisip yung anong paggagamitan pa nila ng yaman nila, sobra-sobra. Tapos parang ayaw pa nilang mabawasan. Yun nga yung naisip ko kagabi. Yung mga mayaman. Minsan yung pa yung madadabot eh.
Mararamot. Naranasan ko talaga yan eh. May lalapitan akong mahirap. Parang ito, yung naputulan tayong kuryente. Yung mga malaking binigay pa yung ano eh. Yung di naman natin kaano-ano, yung ano, mahirap. Tapos yung mga mayaman na asahan ko magbibigay ng malaki-laki. Wala eh. Yung iba nga, hindi na ako pinansin eh. Wala na. Iba talaga yung ano, kumbaga, kapag yung tao matuwid. Yung nga, walang ano talaga eh. Yung kahirapan tsaka pagbibigay ng sadaka, hindi sila magkaugnay eh. Kumbaga kahit mahirap pwede naman magbigay ng sadaka eh. Katulad ng kung paano yung pagiging mayaman at yung pagbibigay ng sadaka, hindi rin magkaugnay. Kasi hindi porke mayaman, nagsasadaka. Yun pa nga yung mahirap kausap eh. Yun pa yung mahirap kausap. Biruin niyo yan. Yung bilyonaryo. O doon na lang sa ano, ihambing natin yung ano. Yung ordinaryong tao, meron siya 1,000 sa pera. Yung pera niya ngayon, hawak niya 1,000. Ordinaryong tao. Pero yung milyonaryo, meron siyang 1,000 na hawak-hawak niya ngayon. Laki ng diferensya nun. Eh yung bilyonaryo, merong 1,000 merong 1,000 na ano, ilan ba yung 1 billion? 1,000 na ano din, 1,000 na milyon ang meron sila. Isipin mo yan, 1,000 na milyon. Kung yung tao gumagastos sa limbawa 1,000 piso araw-araw, ilang taon uubusin ng bilyonaryo yung 1 billion niya? Di ba? Di ba? 1 billion. 1,000 na 1,000 yun eh. Ay, hindi, ano pala? 1,000 na milyon yung 1 billion. Divided by 365. 2,000 kailangan ang gagastosin niya araw-araw para maubos sa isang taon yung pera niya. 2,739 pesos. So, parang pagkain na natin yung buong buhay natin eh. Yung 2 million na yun eh. Parang pangkain na natin yun sa ano, sa buong buhay natin. Kumbaga, yung budget na yun. So, hindi nila maubos halos yung 1 billion eh. Ilang billion yung perang meron sila? Diba? Ilang billion yung pera na meron sila. At sumagot na si Omer, Idan, uktum haditha na hada, wala tutli alayhi ahada. Sabi ni Omer, sige, basta isikreto mo tong pag-uusap natin na ito at huwag mong sasabihin kahit kanino. So, desidido na siya. Faqala Safwan, lakadhalik. Okay. Makakatiyak ka na hindi ko ito pagsasabi kahit kanino. Kasi ganda ng offer eh. Ganda ng offer. Lalo na kung ano, minsan yung tao, kapag desperado, mas gugustuhin na lang niyang mamatay eh. Kaysa mabuhay. Minsan ganun yung tao eh. Mas okay na yung mamatay. Eh, mga tao na parang, tawag nila patapon yung buhay. Yung iba, di ba? Madali lang silang nare-recruit ng NPA, maute. Kasi feeling nila walang kwenta yung buhay nila eh. Kung mamatay man sila, walang pinagkaiba. Baka mas mapapaina pa kasi iniisip nila pag namatay sila, makapagpahinga sila. Pero hindi nila alam, parusa pala naghihintay sa kabilang buhay. At sabi nga ni Omer, wala palang sinabi si Omer. Kama Omer minal masjid, waniradul hikdi, tataadjuj fi fuadihi ala Muhammadin. So tumayo na si Omer at lumabas ng masjid yan sa may Kaaba habang ang kanyang puso ay naglalagablab sa galit laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watafika yu'idul uddata liinfadi ma'azama ali. At nagsimula na siyang tuparin yung kanyang plano. Famakana yaksya irtiyaba ahadin fi safarihi. At sa kanyang paglalakbay nga, inaasahan niya na magiging madali ito. Kasi walang magsususpeche sa kanyang paglalakbay na gano'n ang kanyang plano.
Dalika lianna dawil usra minal furashiyin kanu yataraddaduna ala Yathrib. Sa'yan waraah iktidai usrahum. Kung pupunta man siya ng Madina, hindi siya paghihinalaan din na papatayin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi doon sa Quraysh sa Makkah, marami naman sa kanila pupunta rin para dalawin yung kanilang mga anak na nabihag o kamag-anak na nabihag doon sa Madina para tutubusin at iba pa. Amara Omer bin Wahab bisayfihi fashajida wasakiya summa. Pinakuha na ni Omer bin Wahab yung kanyang espada at hinasa niya na ito at ibinabad sa lason. So, sinigurado niya talaga na kahit ano lang, kahit galos lang, magalusan lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa lason, mamamatay pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ano talaga, yung naging tradisyon na nung una pang panahon yung lalagyan ng lason yung pwede na siguro sa pana lalagyan ng lason. Wada'a birahilatihi fauiddat wa quddimat lahu. At pinakuha niya ng kanyang sasakyan at ito ay inihanda na at ibinigay na sa kanya. Kumbaga hindi niya pinalipas yung panahon, yung araw din na yun, umalis na siya. Famtata matnaha. At kumbaga sumakay na rin siya rito. Wayam mamawajhu syatral Madina. At tumungo na siya ng Madina. Umil'u burdayhi ad-daina wasyar. At sa kanyang paglalakbay, nagsuot na siya ng balabal. At yung balabal daw na yun ay napupuno nga ng kumbaga kasamaan sa kanyang masamang pinaplano kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaga Omer al-Madina wa madanah wal masjidi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma gadan kariban min babihi anakha rahilatuhu wa nazala anha. So nakarating na siya ng Madina. Dumiretso na siya doon sa masjid. So yung Madina, so lumalabas dito, walang ano yung Madina pa dito sa panahon na ito. Wala pa siyang mga pader na kumbaga nakapaligid o walang bantay sa paligid. Pero yung mga bantay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandun din naman nakapaligid na dun sa masjid. So paalam niya, gusto niya makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang malapit na siya doon sa pinto ng masjid, pinaluhod niya yung kanyang sinasakyan. Siguro camel yung sinasakyan niya. Kasi pinapaluhod yun para makasakay ka tsaka makababa. Masyado kasi mataas yun. Masyado mataas yung camel. Pinapaluhod yun para makasakay ka o makababa. Kana Omar bin Khattab radiyallahu anhu idda kajalisan ma'aba'dis sahaba. Nung pagdating ni Omer, nando si Omar kasama iba pang mga sahaba. Nakaupo sila sa may labas ng masjid. Siguro binabantayan din nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kariban min babil masjid. Nandun sila malapit sa pinto ng masjid. Yatadakaruna badran wa ma kallafathu waraaha min usra Quraysh wa katlahum. Sabang nandun daw sila, napag-uusapan nila yung mga nangyari sa Badar at yung mga nabihag nila at mga napatay na Quraysh. Westaiduna suwara butulatil muslimina minal muhajirina wal ansar. At pinag-uusapan nila yung mga nangyari. Kumbaga, kinukwento nila yung mga nangyari sa isa't isa. Si ganito yung ginawa, si ganyan yung ginawa. Wayadkuruna ma akramahumullahu bihi minan nasr. At inaalala nila kung paano silang biniyaan ni Allah ng tagumpay wa ma'arahum fi aduwihim minan nikayah wal khudlan. At inaalala nila kung paanong hinamak ni Allah yung kanilang mga kalaban. Fakanat
min Omar iltifatuhu fara Omer bin Wahab yanzilu an rahilatihi wa yamdi nahwil masjid mutawashihan sayfahu. Paglingon daw ni Omar, nakita niya si Omer na bumababa doon sa camel na nakasukbit sa kanya yung kanyang espada. Pero actually, normal naman yun no? Yung maglalakbay may sukbit na espada. Fahab maduuran. At kumbaga, napatayo daw si Omar at kumbaga naalarma siya na nakita niya si Omer. Wakala, hadal kalbu adu wallahi Omer bin Wahab. Sasabi ni Omar, narito ng aso kasi yung kalb. Kumbaga yun yung tawag nila sa kumbaga parang mura sa kanila yun yung kalb, aso. Yung marinig mo sa mga Arabo yung kapag galit sila, tawag nila doon sa kagalit nila, kalb. Sabi niya, hadal kalb adu wallah. Narito ang aso na kaaway ni Allah, kalaban ni Allah si Omer bin Wahab. Wallahi ma jaa illa li syarrin. Sumpa kay Allah, sabi ni Omar, hindi dumating dito yan, liban na lang na gumawa ng masama. At si Omar nga, kilala siya sa kanyang firasa. Si Omar, kumbaga, mataas yung level ng kanyang empathy o ano paman, yung kanyang sensitivity. Na nakikilala niya yung tao sa pamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang itsura o yung paraan ng kanilang pagkilos o pananalita. Hindi naman siya judgmental, kumbaga. Nakikita niya yung mga tao. Bawa dun sa natalakay natin nung nakaraan. Merong tao nakita niya, isang beses lang. Tinanong niya yung tao, di ba dati kang manghuhula? So nakita siya dun sa tao ng mga palatandaan na dati siyang manghuhula. So ganito rin si Omer. Nakita niya at sabi niya na walang gagawing mabuti yan. Lakad albal musyrikina alayna fi Makkata wa kana ayna lahum alayna Kubayli Badar. Sabi ni Omar, nagpunta lang yun dito para sa kasamaan. At kasama siya doon sa mga naghimok sa mga taga-Makka na kalabanin tayo. At siya ay espiya ng mga kuffar bago pang labanan ng Badar. At yun nga doon sa Omar series. May eksena doon nakatawa nga eksena na yun Ando sila, yung mga mayaman, si Abu Jahal, si Suhail bin Amr. Nag-uusap-usap sila kung sino yung mag-i-espiya doon sa mga Muslim. Naghihintayan sila sino magbo-volunteer. Kasi dapat isa sa kanila para mapagkakatiwalaan. Kasi hindi pwedeng kung sino-sino lang ipapadala Kasi maselan na trabaho yung espiya. Maselan. Hanggang sa bandang huli nagtitingin sila. Lahat sila napatingin kay Omer bin Wahab. Pero si Omer, di niya alam kung saan siya titingin. Para yun yung ipapadala niya na mag-i-espiya. So nabanggit din to nandun din sa Omar series yung eksena nito. So maring nakita rin siya ng mga Muslim na yun nga nag-i-espiya. Kumbaga, andito yung Quraysh, andito yung mga Muslim. Nahuli siya sa isa sa mga sulok doon. Kumbaga, tumitingin-tingin sa mga Muslim. Si Omer bin Wahab. Kasi nga sabi ni Omar, umdu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kunu hawlahu wahdaru an yagdura bihi hadal kabithu al-makir. Sabi niya dun sa mga kasama niya, pumunta kayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paligiran niyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bantayan niyo ang gagawin ng tao na ito na mapanlin lang. So, inasahan na nga nila na may gagawin na masama si Omer bin Wahab. Tumabadara Omar ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. At pumunta na rin nga si Propeta Muhammad. Pumunta na rin si Omar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsumbong. Sabi niya, Ya Rasulullah, hada adu wallahi Omer bin Wahab kadjaa mutawahishan sayfahu. O sugo ni Allah, nandito si Omer bin Wahab na dumating na sukbit-sukbit yung kanyang espada.
wa ma adunnuhu illa yuridu syarran. At naniniwala ako na nagpunta siya rito para lang gumawa ng masama. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhilhu alay. Papasukin mo siya sa akin. O, palapitin mo siya, walang problema. Walang problema. Faqbal al-Faruq ala Umar bin Wahab wa khada bi talabibihi wa tawaka unukahu bijimalihi. Bijimalati sayfihi wa madabihi nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sige nga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige papasukin nyo. Si Omar na nagpunta doon. At pagpunta doon ni Omar kay Umar bin Wahab, sabi sa kanya, sige, pumasok ka na. Pero may ginawa muna si Omar para makatiyak din siya. Sinawakan daw niya si Umar bin Wahab sa kwelyo. Sabihin natin na mas malaki pa si Omar talaga kay Umar. Hinawakan daw sa kwelyo. Tapos hinubad yung espada ni Umar, tinanggal kasi usually espada naman nila nasa either nakasinturon nasa bewang o may holster ganun, may strap. So tinanggal daw yun ni Omar. Tapos sa halip inilagay daw niya yung espada ni Umar sa leeg niya. So siguro sa leeg ni Omar. Kung kinuha niya yung espada ni Umar, sinuot niya sa leeg niya. Kinuha niya yung espada ni Umar bin Wahab at sinamahan na siya papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sinamsam ni Omar yung kanyang espada. Kasi hindi binanggit dito kung kaninong leeg ba isinabit yung espada. Pero pwede rin naman kay Umar nakasabit yung espada. Kasi kung nakasabit naman sa leeg niya, may hirapan din siya bunutin yun. Mahirapan. Pero most probably, kay Omar, sa leeg ni Omar nakasabit yung espada. Alhamdulillah. Yun nga, nagkaharap na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito na itutuloy natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.